So, yung YT, nandito guys yung mga beads ng mga replay. Then, FB page. Subscribe na, follow na kayo dito guys, tsaka subscribe. Bilang tulong. Ayun nyo. So, meron tayong sine law, topic. Yan. So, meron tayong measure ng angle A, which is 40 degrees. Then, meron daw ang side A, which is 7. Then, yung B naman is 10. So, basically, pwede mo kunin yung height. Then, hanapin natin kung ilang triangle yung mabubuo. Para may additional ka na, or baga, para may alam ka na kagad kung ilang triangle yung kailangan mo i-solve. Kung meron ba o wala. So, gamitin natin yung isa na form, no? So, let's say meron tayong pagkuha ng height, which is B sine A. So, plug lang natin. So, magkaroon tayo ng H equals, yung B natin is 10, then sine 40 degrees. So, pag in-input natin to guys sa calculator, anong lalabas? Dali nga. 10 sine 40. That is 6.43, no? Approximate. So, magkakaroon tayo ng approximate 6.43 degrees. Ay, height pala yan. So, ito guys. So, ngayon, compare natin yung mga side. So, remember, meron tayong acute angle na. Kasi acute angle to guys, 40 degrees. Nandito si engineer, oh. Ayan na. Ayan na. Oh, pa-tutor na kayo guys. Diyan. Mga pamalakasan. So, magkakaroon tayo ng yan. Compare natin. Remember, pag acute angle kasi may dalawang case to. Like, yung case 1, kapag acute, sabihin, less than 90 yung angle na given. Then, obtuse naman yung sa case 2 kapag more than 90 or greater equal to 90 given angle. Anyways, so dahil meron tayong acute angle, check natin siya guys kung ilang triangle yung mabubuo. So kapag yung A is less than H, eto guys is no triangle. No triangle. So yung A natin is 7, less than 6.43 ba siya? So this is mali, di ba? So ibig sabihin may bubuo tayong triangle. Kasi mas malaki yung 7 eh. Then kapag yung A is equal sa H, ibig sabihin naman merong mabubuong one right triangle. So dahil yung A natin is 7, which is not equal sa H natin, so ibig sabihin, hindi tayo makakabuo ng isang right triangle. Then check natin kung 2 triangle siya. So kapag naman yung A natin is greater than H but less than B, eto is 2 triangle. 2 triangles. Check natin. So yung H is 6.43. Then yung A natin is 7. Then yung B natin is 10. So ibig sabihin, dalawang triangle yung mabubuo. Pero kapag guys, yung A natin is greater than or equal sa B, eto naman one triangle. Pero hindi siya right. So yung A natin is 7. Then yung B natin is 10. So hindi naman siya, 'di ba? Sa mali. So ibig sabihin dalawa yung triangle na bubuo natin. Hoy, thank you sa heart me. Oh, dapat ganyan. Kakapasok lang tapos may send agad. Ay, thank you to finger heart. Ganyan dapat, guys. Ay, thank you. So, balik tayo dito na.
So, alam na natin na dalawa yung triangles na mabubuo, no? So, illustrate na natin. So, pag ginrap natin, guys, or in-illustrate natin yung given, meron tayong ABC. Then, yung side A, that is 7. Then, yung B natin is 10. Then, given yung angle A na 40 degrees. So, which means, pwede natin makuha yung B, di ba? Gamit sine law. Ito na nga guys yung ambiguous case eh. So, magkakaroon tayo ng sine A over A equals sine B over B para makuha natin yun angle B natin. So, pa-plug lang yun. So, magkakaroon tayo ng sine 40 over yung A natin na 7. Then, yung sine B over yung 10 na side B. Then, cross-multiply na lang. So, magkakaroon tayo ng 10 sine 40 degrees over 7 equals sine B. So, hindi ko na siya nilagay yung 7 ulit kasi i-divide mo lang din naman yun eh. So, pag in-input natin sa calculator ng kakalabasan. So, kung meron tayong 10 sine 40, then di-divide natin siya sa 10 sine 40 divided by 7. So, magkakaroon tayo guys ng 0.9. So, yung sine B natin, that is approximately 0.92. 918, di ba? 0.92 sabihin natin. Pero kung gusto mo siya wag i-round off, okay lang. Kasi nakakalkyo ka naman. Pero ni-round off ko na siya guys dito, no? So, ngayon, kunin natin yung measure ng angle B natin. So, basically, ito guys, para makuha natin, i-inverse sign lang natin siya. Sundan. So, pag in-inverse sign natin to, so, inverse sign ng 0.92, magkakaroon tayo ng 66.93. So, sabihin natin yung measure ng angle B natin is equal sa 66.93. Naka-round off na siya guys, no? Ngayon, check natin yung isa pang triangle. So, para makuha natin guys, yung isang triangle, yung, let's say sabihin natin angle B sub 1 to. Then, para makuha natin yung measure ng angle B sub 2, kasi dalawa nga, di ba? Base nga dito. Ang gagawin lang naman is, i-add lang to guys sa measure ng angle A. So, magkakaroon ka ng 40 degrees plus yung 66.93. So, yung measure ng B sub 2 natin na angle B, magiging 106.93. So, in this case, dahil yung measure na nakuha natin sa angle B sub 2 natin is less than sa 180, makakabuo pa tayo ng isang triangle. Pero kapag more than 180 na siya guys, pag inad mo yung dalawa, eto tsaka eto inad mo, tas more than 180 siya, ibig sabihin hindi ka makakabuo ng isang triangle. Naintindihan mo? Nagigets? Uy, diyan ka ba? Uy, hindi pa tapos to ah. Kinuha pa lang natin dalawang possible, no? Di pa to final guys kasi ano pa lang to eh, yung measure pa lang to ng possible eh. Asa na si ano? Relax. Asa na siya? Ayan. So ngayon, proceed tayo. So gawa ulit tayo ng triangle.
let's say meron tayong A, B, tapos C. Then yung angle A natin is 40. Then meron ditong 7. Then meron ditong let's say yung una natin na B sub 1. So yung B sub 1 natin is 66.93 degrees, diba? So actually pwede natin ito makuha. Tsaka yung dito. Remember, ito 10. Then ito, pwede natin ito makuha. Let's say C sub 1. So, paano natin makukuha yung measure ng angle C natin? Gamit dito guys, no? So, ano kayo magiging measure ng angle C natin? Gamit dito. So, syempre, ganun pa rin yun. Magkakaroon tayo ng 180 minus yung angle na dalawa, no? So, magkakaroon tayo ng 180 degrees minus yung 40 plus yung 66.93 degrees. So, which means, yung measure ng angle C natin is magiging what? So, magkakaroon tayo ng 180 minus yung 106. 106 point. Magkakaroon tayo ng 73.07. So, that is 73.07. Ito yung angle C natin. Dito yan guys sa B sub 1. So, syempre, gamit dito, makakuha na natin yung C sub 1 natin. Using sine law ulit. So, gamitin natin yung C sub 1 over sine C equals, pili ka na lang kung gagamitin mo yung angle A, at pati yung side A, or yung angle B, tsaka side B. Pero syempre, gagamitin natin yung A over sine A. Then, input na lang. So, yung C sub 1, magkakaroon ka ng A, which is 7. Then, sine C natin is 40 degrees. Kinross multiply na natin siya, guys, na para mabilis siguro. Para magkasya. Pero kung ayaw nyo, sige, lagay ko na lang din. So, yung sine C natin, guys, that is sine 73.07 degrees. Hindi nakasya. Ito naman, 7 over sine A, which is 40 degrees. Sana intindihan, no? Pinagkakasya ko kasi. Do, cross multiply lang naman yun. So, galing dito, magkakaroon tayo ng C sub 1 equals 7 sine 73.07 degrees all over yung sine 40. Gets? Which means, pag in-input natin sa calculator, magkakaroon tayo ng 7 sine 73.07 over sine 40. Magkakaroon tayo ng 10.42. So, ito yung magiging sagot natin, guys. Warning, maaaring ma-restrict ang iyong account sa 10 minutes kapag hindi ka nag-end live. O, sige. Bye-bye na, guys. Wala na siya. Ito yung isang triangle na. So, ibig sabihin, guys, meron na tayong C sub 1. Ito. Nasundan mo? Meron pa tayong isang kukunin actually. So, para sa isang triangle pa, ganun pa rin gagawin. So, gawa tayo ng triangle. Nasundan mo ba? Baka hindi mo nasundan. Nagets mo? Pinagagagawa ko. Uy. Yun. Yan. Tap mo lang para may ginagawa ka habang nakikinig. So, gawa tayong triangle. So, meron tayong ABC ulit.
So, in this case, gawin natin itong B sub 2. So, yung angle A, that is 40. Meron tayong 7 dito. Then 10. Then, eto, nakuha na natin to as 106.93. Then, syempre, ito makakuha na natin. Pati yung C sub 2 natin. So, remember, gamit pa rin ito guys, para makuha natin yung measure ng angle C natin dito. Subtract ulit natin. So, yung measure ng angle C, para dito yan ha. Magkakaroon tayo dun ng 180 minus yung dalawang angle na given. So, magkakaroon tayo ng 106.93 minus plus 40. Yan. So, anong sagot dito? So, meron tayong 106.93 plus 40. Then, minus natin sa 180. Magkakaroon tayo ng 33.07. So, magiging 33.07 degrees yung measure. Itong angle na to guys. Sundan? So, gamit sine, lumakuha na natin to. So, syempre, galing dito, magkakaroon tayo ng sine A over A equals sine C over C sub 1. Ito pala. Yan. So, ngayon, plug na natin. So, magkakaroon tayo ng sine 40 over yung 7. Then, equals yung sine C natin, which is 33.07 over yung C sub 2. Then, cross-multiply na lang. Interchange mo lang to guys. Then, multiply mo to dito sa kabila. Para direkta na. So, bali magkakaroon tayo ng 7 sine 33.07 degrees over yung sine 40. Which means, eto magiging, so magkakaroon tayo ng 7 sine 33.07 over yung sine 40. Magkakaroon tayo ng 5.42 or sige lagyan natin as 5.92. 94 pala. Okay na yan. So, big sabihin ito yung sagot. So, pag kinonpare mo siya guys, using comparing, di ba? Dapat yung measure ng maliit na angle is maliit din dapat yung side. Tulad dito, guloy, no? Parang magulo yung pagkakasulat eh. Pero I think tama naman, maganda naman yung pagkaka-explain. Anong sabi niya? Ba't may sub 1, sub 2? Siyempre guys, kailan po gumagamit ng equals at approximate? Kapag masyado yung maraming number guys, kunyari, sabi scratch ko. So, kunyari, marami kang given. Nag-run up ka kasi ng pag ganun eh. Kunyari, merong 9, 3.4, 5, 6, 7, 8. Tapos 2 decimal place lang yung kailangan mo. So, approximate mo lang siya as 93.46. Pag equal, ito siya. Buo siya, guys. Okay na.